Ganito pala ginagawa ang gasolina. Akala mo simpleng likido lang na binibili sa gas station? Hindi, mas grabe pa pala dito. Dumaan ito sa sobrang init, sa matinding proseso, bago mo pa siya maipatak sa sasakyan mo. At ang mas nakakagulat, hindi lang basta ginagawa. Pinoproseso ito mula sa ilalim ng lupa. Ang gasolina ay nanggagaling sa tinatawag na krudo. Ito yung makapal, maitim, at parang langis na nakabaon sa ilalim ng lupa o dagat. Hindi mo ito pwedeng gamitin agad. Sa totoo lang, kung makita mo ito sa actual, hindi mo iisipin na magiging gasolina pa siya. Pero dito nagsisimula ang lahat. Una, hinuhukay ang krudo gamit ang malalaking makina. Yung tipong makikita mo sa pelikula, yung may pump na paangat baba. Minsan nasa lupa, minsan nasa gitna pa ng dagat. Ganyang kahirap kunin ang krudo. At hindi lang basta hukay, minsan umaabot ito ng ilang kilometro ang lalim. Kapag nakuha na, hindi pa tapos. Dadalhin pa ito sa isang lugar na tinatawag na refinery. Dito na mangyayari ang totoong proseso. Sa refinery, pinapainit ang krudo sa sobrang taas na temperature. Hindi lang basta init, umaabot ito sa daan-daang degrees, parang pinapakuluan pero sobrang init. Habang umiinit, nagbabago ang anyo nito. Mula sa makapal na likido, nagiging gas. At dito na nagsisimula ang paghihiwalay ng bawat bahagi. Ilalagay ang gas sa isang napakataas na tower. Ang tawag dito ay distillation column. Dito na naghihiwalay ang bawat bahagi habang umaakyat ang gas. Yung magagaan, napupunta sa taas. Yung mabibigat, naiwan sa baba. Ay yung nasa gitna, yun ang magiging gasolina. Parang sinasala, pero gamit ang init at science. Pero hindi pa yan final. Kasi hindi pa ganun kalinis at kaayos ang gasolina sa stage na yan. Kaya may susunod pang proseso. Ang tawag ay cracking. Dito yung malalaking molecules ay pinuputol. Ginagawang mas maliliit at mas magaan para mas madaling masunog sa makina, para mas efficient, para mas malakas ang performance. Sa madaling salita, inaayos pa siya para maging ready gamitin. Pagkatapos noon may isa pang mahalagang step, blending. Dito na hinahalo ang iba't ibang components. Nilalagyan ng additives, nagpapalakas ng hatak, nagpapalinis ng sunog, nagpoprotekta sa makina. Minsan, dito rin ina-adjust kung anong klase ng gasolina ang lalabas. Kaya may regular at premium. Magkaiba ang halo. Kapag okay na ang lahat, ready na ang gasolina. Ilalagay ito sa malalaking tangke. Isasakay sa mga fuel truck at dadalhin sa mga gas station. Sa bawat biyahe ng truck, libu-libong litro ang laman nito. At doon na natin siya ginagamit araw-araw. Pero eto ang part na bihira pag-usapan. Saan ba talaga maraming krudo sa mundo? Hindi pantay ang distribution nito. Pinakamaraming krudo ay matatagpuan sa Middle East, Saudi Arabia, Iraq, at Iran. Sa Russia, sa United States at sa Venezuela. Dahil dito, may mga bansang sobrang yaman dahil sa langis. At may iba namang bansa umaasa lang sa pagbili. At ngayon ang tanong, may sariling gasolina ba ang Pilipinas? Ang sagot, may energy resources ang Pilipinas pero kulang sa krudo kaya umaasa sa import. May mga lugar tulad ng Palawan na may oil at gas potential. Mayroon ding kilalang Malampaya gas field. Pero ito ay natural gas na ginagamit sa kuryente, hindi direktang gasolina. Kaya sa realidad, halos lahat ng gasolina na ginagamit natin ay galing sa ibang bansa. Kaya mapapansin mo, kapag tumaas ang presyo ng langis sa mundo, ay automatic tumataas din ang gasolina sa Pilipinas. Kahit wala namang nangyayari dito, apektado pa rin tayo. Ganon kalakas ang epekto ng global oil. Isang balita lang sa ibang bansa, ramdam agad natin sa presyo sa gas station. Ngayon, ano ang kalagayan? Unti-unti nang nagiging mas mahirap kumuha ng krudo. Mas malalim ang hinuhukay, mas delikado ang proseso, mas mahal ang gastos. At habang tumatagal, lalo itong nagiging mahal. May mga lugar na halos ubos na ang supply. Kaya kailangan pang humanap ng bagong sources. Kaya maraming bansa ang naghahanda na sa future.
Hindi na lang gasolina ang inaasahan. May mga bagong option tulad ng electric vehicles, renewable energy, solar at wind power. Unti-unti nang nagbabago ang mundo. Mas pinipili na ng iba ang mas malinis at mas sustainable na energy. Sa Pilipinas, nagsisimula na rin ito. May mga electric vehicles na rin sa kalsada. Pero sa ngayon, gasolina pa rin ang pangunahing ginagamit ng karamihan. Dahil mas accessible ito at mas sanay ang mga tao dito. Kaya sa susunod na magpapagas ka, isipin mo ito, hindi lang ito basta likido na binibili mo. Ito ay dumaan sa napakahabang proseso. Mula sa ilalim ng lupa, hanggang sa refinery, hanggang sa truck, hanggang sa gas station, bago makarating sa sasakyan mo. Simple tingnan, pero grabe ang pinagdaanan. At hindi ito habang buhay nandyan. Habang ginagamit natin ito araw-araw, unti-unti rin itong nauubos. Kaya bawat patak, mahalaga. Isang makitid na daanan ng dagat ang naging sentro ng tensyon ng buong mundo. Walang malaking anunsyo. Walang opisyal na deklarasyon ng digmaan. Pero unti-unting tumigil ang galaw ng mga barko. Tumaas ang presyo ng langis. At nagbago ang takbo ng global economy. Ito ang nangyari sa Strait of Hormuz. Isang lugar na hindi man kilala ng karamihan, pero may kapangyarihang baguhin ang mundo. Ang pinakamahalagang daan ng langis. Para maintindihan ang bigat ng sitwasyon, kailangan mong malaman kung gaano kahalaga ang Strait of Hormuz. Ito ang isa sa pinaka-critical na choke point sa buong mundo. Isang makitid na daanan. Pero dito dumadaan ang malaking porsyento ng langis mula Middle East papunta sa iba't ibang bansa. Araw-araw daan-daang barko ang dumadaan dito. Mga oil tanker, mga cargo ships, mga vessel na nagdadala ng enerhiya na nagpapaandar sa buong mundo. At kapag naapektuhan ito, tumataas ang presyo ng gasolina, nagkakaroon ng delay sa supply at naapektuhan ang ekonomiya ng maraming bansa. Sa madaling salita, kapag huminto ang Hormuz, ramdam ito ng buong mundo. Ang pagtaas ng tensyon. Sa pagpasok ng 2026, unti-unting dumami ang ulat ng mga insidente sa karagatan. Sa simula, tila maliit lang, mga barkong sinusundan, mga armadong vessel na lumalapit, mga delikadong maneuver sa dagat. Hindi ito agad naging headline. Walang malalaking balita. Pero sa likod ng katahimikan, may unti-unting nabubuong krisis habang tumatagal. Nagiging mas delikado ang pagdaan ng mga commercial ships. At ang mas nakakabahala, walang malinaw na hangganan kung kailan ito titigil. Ang paghinto ng mga barko. Dahil sa tumitinding panganib, nagsimulang magdesisyon ang mga shipping companies. Ang iba, pinili na huwag dumaan. Ang iba naghahanap ng mas mahahabang ruta kahit mas mahal. At ang iba, tuluyang huminto muna. Ang epekto, bumagal ang supply chain, tumaas ang operational cost at nagkaroon ng pressure sa global market. Sa loob lang ng ilang araw, ang isang normal na ruta ng kalakalan ay naging high-risk zone. Isang lugar na dati ay busy, ngayon ay puno ng pag-aalinlangan.